tapos na po kami sa pag-submit ng aming manifestation. So instead of reply, manifestation po yung aming sinumite bilang tugon sa answer ng ating Vice Presidente. Dahil naniniwala po kami, ito naman ay parang non-answer din yung kanyang sinumite. Sa maraming dahilan, no, yung laman ng aming manifestation, unang-una, doon sa kanyang answer kasi parang pinapamotion to dismiss niya. This is like parang motion to dismiss. At naniniwala kami na wala namang karapatan ang otoridad o power ang Senado para ito ay desisyonan. Dahil ang tanging trabaho ng Senado ay itry. At yun po ay maliwanag sa ating saligang batas. The Senate shall try upon receiving the articles of impeachment, the Senate shall proceed to the trial forthwith. So yan po yung maliwanag. So yung the only reason or the only way para ito ay ma-dismiss ay kung nag-render na ng desisyon ang Senado at it's either acquit or ma-convict yung ating Vice Presidente. So, isa po ito sa aming argumento. Pangalawa po, sinasabi rin po namin sa aming manifestation na ang Senado ay hindi po appellate court. Dahil kinu-question po ng ating Vice Presidente ang jurisdiction ng House Committee on Justice. At sinasabi po nila na ito daw po ay walang jurisdiction dito po sa pagtatry ng impeachment. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang House ay may exclusive jurisdiction, may exclusive power to initiate impeachment proceeding. Kung ito naman po ay tutugunan ng Senado o didesisyonan, base po dito sa argumento ng ating Vice Presidente, parang ang nangyayari po, parang sila po ay nagdedesisyon at bilang isang appellate court. At isa pa po sa mga argumento nila sa kanilang answer ay kino-question nila ang jurisdictional at constitutional proceedings. Alam po ninyo, ito po mga issues na ito ay ni-raise na rin po nila via petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. So, kung ito po ay tutugunan po ng Senado, di parang pinangungunahan pa po nila ang Korte Suprema. Kaya po kami, yan po yung mga sagot po namin sa aming manifestation. Now, nasistado na po tayo kung saan by Monday, due po kami para magsumite ng aming pre-trial brief. At sa June 18, dito na po gaganapin ang pre-trial conference. Ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. So, hindi po ito open for public. So, ito po ay gaganapin lamang sa Senado kung saan dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahat yung mga magiging testigo po namin kung sino-sino po. Ito po ginagawa to prevent surprises pagdating na po sa trial proper. At sa July 6, dito na po naka-schedule ang trial proper po sa Senado.